Maling Edukasyon sa Kolehiyo ni George Bocobo. Isa kayang posibilidad na sa halip na maging tunay na edukasyon ang itinuturo sa kolehiyo ay maling edukasyon? Ang sagot ko dito ay oo. Isa itong kabalintunaan, subalit hindi maitatatwang katotohanan. Naniniwala tayong lahat sa kahalagahan ng edukasyon sa unibersidad, kung kaya't tayo ay nag-aaral sa mga unibersidad. Datapwat, katulad ng mga paraan upang mapaunlad ang pamumuhay, magagamit ang edukasyon upang magtayo, maggupo, magturo o manlinlang. Sa napakinggang talata, saan maaaring gamitin ang edukasyon? Sagot: magagamit ang edukasyon upang magtayo, maggupo, magturo o manlinlang. Nagkaroon ako ng pagkakataong suriin ang mga kalakaran at kaisipan sa loob ng 10 taon ng paglilingkod sa Universidad ng Pilipinas. Karamihan sa mga estudyante ay nakatupad sa iniatas sa kanilang tungkulin sa ilang aspekto ng universidad. Subalit, malungkot aminin na ang kilos at pag-iisip ng maraming estudyante ay nagbibigay daan sa pagkabansot ng isipan, sa pagkatuyo ng puso, at sa pagkitil sa kaluluwa. Tatalakayin ko ang 3 paraan ng maling edukasyon na binabayaran ng mga estudyante ng mataas na matrikula at di mabilang na sakripisyo. Sa napakinggang talata, ano ang natuklasan ng manunulat sa ginawa niyang pagsusuri sa mga kalakaran at kaisipan sa paglilingkod sa Universidad ng Pilipinas? Sagot: natuklasan niyang nakatupad sa iniatas na tungkulin ang karamihan sa mga estudyante, subalit nalungkot siya sa kilos at pag-iisip nila na nagbibigay daan sa pagkabansot ng isipan. Una, nariyan ang di rasyonal na pagsamba sa pahina. Anong sinasabi ng aklat? Ang pinakamahalagang tanong sa isip ng mga estudyante tuwing kakaharapin nila ang mga suliranin na kinakailangang gamitan ng pangangatwiran. Maraming estudyante ang halos mabaliw sa paghagilat ng impormasyon hanggang sa maging kasintaas ang mga ito ng bundok at ang isip ay madaganan ng datos. Wala nang ginawa ang estudyante kundi ang mag-isip kung papaano dadami ang impormasyong hawak nila. Sa ganoon, nawawala ang kanilang kakayahang mag-isip sa malinaw at makapangyarihang paraan. Nakalulungkot makinig sa kanilang pagtatalo at talakayan, sapagkat dahop sila sa katutubong sigla ng malinaw na pangangatwiran. Puno ang kanilang talakayan ng walang kawawaang argumento, sa halip ng malusog na pangangatwiran at wastong pag-iisip. Sa gayon, isinusuko ng mga estudyante ang kanilang kakanyahan sa mga aklat na nagbibigay daan sa pagkawala ng kanilang iwing karapatan na mag-isip para sa kanilang sarili. At kung nagtangka silang gumawa ng sariling pasya, ipinakita nila ang kanilang pagiging pedantiko. Mananatiling mapanlinlang ang edukasyon hanggang hindi nalilinang ng mga estudyante ang kakayahan nilang mga tuwiran sa isang tama at mapanariling paraan. Sa napakinggang mga talata, ano ang ipinahihiwatig ng pahayag na di rasyonal na pagsamba sa pahina? Sagot: ito ang pag-iisip ng mga mag-aaral na kung sasagot sila sa mga tanong, ibabatay lamang nila ang sagot sa kung ano ang nakasulat sa aklat na hindi lumilinang sa kakayahan nilang mga tuwiran sa isang tama at sariling paraan. Ihambing ang mga estudyanteng mahilig sa pagkutingting sa kaalaman ng mga Juan de la Cruz sa baryo. Kakaunti lamang ang nabasa ni Juan de la Cruz. Hindi pinapurol nang di natutunaw ng impormasyon ang kanyang iwing talino. Tiwalag ang kanyang isip sa katakot-takot at mabibigat na impormasyong hinakot mula sa aklat. Matalim ang kanyang pangunawa, mahusay ang kanyang pagpapasya, matalino ang kanyang mga kuro-kuro. Pasaring nawiwikain niya sa matalinong pilosopong, lumabis ang karunungan mo?
Sa talatang napakinggan, ano-anong katangian mayroon si Juan de la Cruz sa baryo? Sagot, si Juan de la Cruz sa baryo ay kakaunti lamang ang nabasa. Subalit, hindi mapurulang talino, matalim ang pag-unawa, mahusay magpasya, at matalinong magkuro. Pangalawa, ginawang pangunahin at panghuling layunin ng maraming estudyante ang pagiging mahusay at propesyonal. Ipinasya nilang maging mahusay na abogado, mediko, inhinyero at magsasaka. Hindi na ako titigil pa upang usisain kung gaano kabigat na sisi ang ilalatag sa pintuan ng unibersidad dahil sa hindi makatwirang emphasis sa espesyalisasyon. Hindi maitatatwang malakas ang kalakarang naturan. Subalit, hindi man lamang tayo mag-isip upang tingnan ang kabayaran nito. Isa ang ating paniniwala. Naniniwala ako na walang kabuluhan ng edukasyon kung hindi nito pinalalawak ang pananaw ng tao, pinalalalim ang kanyang kakayahang dumamay at pinaghahandog ng gabay tungo sa matalinong pagkukuro at malalim na damdamin. Ngunit, paano natin maaasahan ang ganitong bunga mula sa kondisyong kung saan na nagiging hamak na listahan ng batas ang isang estudyante sa abogasya? Isang preskripsyon ang taong magiging manggagamot. Isang formula ang isang inhinyero? Ilan sa mga estudyante natin sa kolehiyo ang nagbabasa ng panitikan? Hindi nga ba natin tinatanong kung hindi tunay na kinikitil ng labis na emphasis sa espesyalisasyon, nakaaantig na pangunawa sa kagandahan at ang dakilang pagmamahal sa mga maiinam na bagay na taglay ng ating mga estudyante at maaari nilang pabungain sa isang makapangyarihang kakayahan? Winika nga ni Keats, panghabang buhay na kaligayahan ang anumang bagay na puno ng kagandahan. Subalit, batid natin na batay sa panlasa ang kagandahan. Kung hindi natin malilinang ang wastong pagkilala sa mga kagandahan at kadakilaan, mananatiling payak at nakababagot ang ating kapaligiran. Sa talatang napakinggan, ayon sa manunulat, kailan walang kabuluhan ang edukasyon? Sagot, naniniwala ang manunulat na walang kabuluhan ng edukasyon kung hindi nito pinalalawak ang pananaw ng tao, pinalalalim ang kanyang kakayahang dumamay at pinaghahandog ng gabay tungo sa matalinong pagkukuro at malalim na damdamin. Maaga tayong gumigising at lumalabas sa umaga, subalit winawalang bahala ng ating kaluluwa ang umasa ng katahimikan at ang katamisang hatid ng hamog sa madaling araw. Ating namamalas ang maraming bituin sa gabi, subalit para lamang silang makintab na bato, hindi binibigyan ng lunas ng kanilang maamong liwanag ang ating puso. At hindi natin nararanasan ang nakagugulat at nakaaantig na kaluluwang may paghanga sa dakilang pagkakaisa ng sansinukob. Tinatamaan tayo ng pinilakang liwanag ng buwan, subalit hindi natin nararamdaman ang katahimikan sa mga sandaling ito. Minamasdan natin ang mga matataas na bundok, subalit hindi tayo naakit sa kanilang tahimik na kapangyarihan. Nakababasa tayo ng walang kamatayang tula, subalit hindi tayo maantig sa kanilang tinig at waring isang pangitaing madaling mawala ang kanilang malalim na kaisipan. Ating sinusuri ang isang estatwa na taglay ang walang lipas na kagandahan ng guhit at iba pang katangian, subalit para sa atin ay isa lamang itong kopyang walang halaga. Sabihin ninyo sa akin, iyan ba ang uri ng buhay na dadayuhin sa kolehiyo? Subalit ang labis na espesyalisasyon na hinahabol ng mga estudyante ng buong sigla ay itinakdang magbubunga ng ganitong uri ng buhay na walang damdamin at singtuyo ng alikabok. Batay sa talata, anong uri ng buhay ang ibubunga ng maling edukasyon na binabanggit ng manunulat sa bahaging ito ng akda? Sagot, buhay na walang damdamin at singtuyo ng alikabok.
Maaari kong sabihin na mahusay ang edukasyon ng naunang salinlahi. Sinasabi ng mga nakatatanda sa atin at sila ay may katwiran na hindi nalilinang ng bagong edukasyon ang puso, di tulad ng mga naunang edukasyon. Batay sa napakinggang talata, ano ang pagkakaiba ng naunang edukasyon sa bagong edukasyon? Sagot: ang naunang edukasyon ay lumilinang sa puso, di tulad ng bagong edukasyon. Panghuli, pinalalabo ng ganitong espesyalisasyon na nakapako sa tagumpay sa propesyon sa hinaharap ang pananaw sa buhay. Nanganganib na maging makitid ang ating pilosopiya sa buhay sapagkat nasanay na tayong mag-isip ng tungkol sa maalwang buhay na materyal. Oo nga't kailangan nating maging praktikal. Hindi natin lubusang masasagot ang katanungan kung hindi natin lilinangin ang wastong saloobin at paniniwala at nang sa gayon ay maihiwalay natin ang latak sa ginto, ang ipas sa palay ng buhay. Dapat nating isagawa ito, hindi pagkaraan ng pagtatapos, kung hindi bago magtapos sa unibersidad, sapagkat kung tapos na ang lahat, ang suma at ang kakanyahang edukasyon ay ang formulasyon ng layunin ng buhay, kalakip ang tanging kasanayan sa isang aspekto ng karunungan upang magkaroon ng katuparan ang layunin ng buhay sa isang mabisang paraan. Subalit, paano natin maihahanay ang mga elemento ng ating filosofiya sa buhay kung lahat ng ating sandali ay iniuukol sa paggawa ng takdang aralin, sa mga pang-eksperimento sa laboratorio at kung walang tigil ang ating pagtanggap ng impormasyon? Sa napakinggang talata, anong uri ng buhay ang iniisip ng mga mag-aaral na nakapako lamang sa tagumpay ng propesyon? Sagot: isang buhay na nanganganib na maging makitid ang filosofiya, sapagkat nasanay na mag-isip ng tungkol sa maalwang buhay na materyal. Isang buhay na labis ang pagiging praktikal, na hindi nalinang ang wastong saloobin at paniniwala. Muli, nararapat magsiupo ang mga estudyante sa paanan ni Juan de la Cruz na kakaunti ang pinag-aralan upang matutuhan nila ang tunay na karunungan. Madalas siyang tawaging mangmang, subalit siya ang pinakamarunong sa mga pinakamarunong, sapagkat natuklasan na niya ang kaligayahan ng taong nakababatid ng dahilan kung bakit nabubuhay. Hindi taglay ni Juan de la Cruz ang kanyang kababaang loob, ang adhika at ang ambisyon na labis ang taas. Mapapahiya ang maarte at komplikadong alituntunin ng gawin ng mga edukadong babae at lalaki kung itatabi sa payak at matibay na mga katangian ni Juan de la Cruz. Kulang ang anumang papuri para sa katatagan ng loob ni Juan de la Cruz sa gitna ng kahirapan. Matibay na batayan ng isang buhay na lipunan ang pagmamahal niya sa tahanan, kalakip ang walang balat kayong katapatan. Napatunayan na rin ng kanyang pagmamahal sa bayan. Maaari bang matuto ang ating edukasyon kay Juan de la Cruz? O baka naman, hindi sila pinagiging karapat-dapat na maging estudyante ni Juan de la Cruz ng ating edukasyon? Sa talatang napakinggan, ano-anong mga katangian ni Juan de la Cruz na binanggit sa talata? Sagot: ang mga katangian ni Juan de la Cruz ay: una, kakaunti ang pinag-aralan. Ikalawa, natuto ng tunay na karunungan. Ikatlo, tinatawag na mangmang subalit pinakamarunong sa pinakamarunong. At ikaapat, natuklasan ang kaligayahan at dahilan kung bakit nabubuhay. Sa pagwawakas, napansin ko sa mga estudyante natin ang nakagagambalang babala ng diwastong edukasyon. Ilan dito ang mga sumusunod: kakulangan sa sariling pasya at pagmamahal sa walang lamang pilosopiya. Dahil na rin naman sa pagsamba sa pahina at nagmamadaling paghahanap ng mga impormasyon. Ang unti-unting pagkitil sa kakayahang maantig na kagandahan at kadakilaan dahil na rin sa espesyalisasyon
at ang pagpapabaya sa tungkuling bigyang katuturan ang pilosopiya sa buhay na bunga ng labis na emphasis sa pagkasanay tungo sa pagiging isang profesional. Sa huling talatang napakinggan, ano ang paksa ng teksto? Sagot: ang paksa ng teksto ay mali o di wastong edukasyon.